So ito guys, natapos na rin natin sa wakas, no? So sobrang matrabaho lang talaga mga decals, kaya nga mas mahal ang presyo nito. Yan, ang pricing kasi natin guys kapag gumawa tayo ng decals ay So pakita ko sa inyo guys yung tatlong klase ng vinyl na nandito, no? So unang-una, ito yung printable na vinyl. So ito yung usually ginagamit natin. So meron tayong matte, meron tayong glossy, at syempre meron tayong transparent. So bukod guys sa matte, glossy, and transparent, so may iba pang kulay yan katulad ng gold, silver, and syempre holographic. Tapos yung isa pa nating klase ng vinyl dito, ito dumidikit rin to. So ito dumidikit kasi may pandikit to. So ito pa yung isa. Ito naman tawag dito guys is decals. So ito guys yung iba't ibang klase ng decals namin dito. Actually marami pang klase ng decals. Yan, merong mga glossy, merong mga metallic, merong mga may glitter na kamukha nito, no? So marami kasi nagtatanong sa amin bakit raw wala kaming mga decals na binibenta. Actually guys, sa sobrang dami ng variant nito, baka puno na yung shop ko, hindi ko pa rin kumpleto lahat ng decals sa mundo. So ganun garami guys ang decals. Then ito naman yung last natin na klase ng vinyl. So ito naman yung tinatawag na HTV. So ito mga wala tong pandikit. So para siyang decals guys, marami rin siyang variant o marami rin siyang klase. So mamaya guys, gagawa tayo ng iba't ibang klase ng printable, syempre ng decals, and syempre ng HTV. Pero discuss ko muna sa inyo guys, syempre yung pagkakaiba nilang tatlo. So unang-una guys, ito yung printable na vinyl. So ito guys ang pinakagamit na gamit sa tatlong klase ng vinyl na to, no? Kasi ito yung ginagamit as sticker. So nung nakaraan guys, yung tinuro ko sa inyo na transparent, so printable na vinyl yon. So ito siya. So ginagamit to guys as product label, tapos yung ginagamit natin na sticker para sa mga Sintra board. So ito rin guys yung ginagamit doon. Tapos yung ginagamit guys sa mga sticker sa mga notebook, or for general use guys na sticker, ito guys yung usually ginagamit namin, itong mga printable na vinyl. So maganda dito guys, kapag ka printable, pwede kang gumawa dito ng mga detalyadong sticker. Kasi nga guys, gumagamit ka ng printer dito. And isa pa guys sa maganda dito, lalo na kapag ka itong ginamit mo, itong ginagamit namin na iTech, ay mula printer, pagka-print mo nito, pag nilublob mo siya sa tubig, hindi ito masisira. Pero hindi naman siya scratch proof. So syempre, pag kinuko mo to, may scratch siya. Okay, pero waterproof siya. So again, printable vinyl sticker to, kaya usually ginagamit talaga to sa mga hard surface lang. So hindi siya pwede sa mga damit o yung mga malalambot na katulad nito. So sa decals naman tayo guys, syempre unang-unang pagkakaiba niyan dun sa printable na sticker ay yun na nga yung word na yun, no? So hindi siya printable. So marami siyang kulay. So ito guys yung mga pinakita ko sa inyo kanina, meron siyang white, meron siyang green, meron siyang red, meron siyang blue, lahat ng klase ng kulay. Tapos bukod sa kulay guys, meron pa siyang iba't ibang texture. So katulad nito, yan o, glittery yung texture niya. Then, meron rin siya dito guys, yung may mga pattern na texture. So, usually yan guys, ginagamit yan sa mga letters, no? Kasi nga kinakat yan by letters. And sa mga signages guys, ginagamit rin yan. And yan rin guys yung usually na dinidikit sa mga outdoor na mga stickers katulad ng sa kotse, sa motor, o yung mga signages nga. Kasi ang printable kasi guys, pag naarawan yan, naulanan yan, syempre mag-fade yan. Kasi wala naman nakakaligtas sa araw. Kahit nga ikaw, bumabad ka sa araw, magbabago yung kulay mo eh. Paano pa kaya yung sticker? So yung mga decals guys, may sarili na silang kulay. So hindi to guys pinrint dito, kaya to naging red, talagang color red na to. So kaya kahit maarawan, maulanan to, mas matagal yung pag-fade niya. So meron dalawang klase yan guys. Syempre yung isa yung permanent, tapos yung isa naman guys is yung removable. So yung permanent guys, yan yung pangmatagalan. So kapag ka dinikit mo yan guys, matagal yan mabakbak. So kapag ka removable naman, parang pansamantala lang siya eh, no? So katagalan yan guys, mababakbak rin siya. So dagdag ko na rin guys, no, iba pang gamit yan guys is usually ginagamit yan sa mga souvenir. So kung naging ninong o ninang ka na, nakatanggap ka ng tumbler o ng baso, so yan yung sticker na nakalagay doon. Halimbawa, Ninong Marlon. Kinakat yun guys ng cutter, tapos dinidikit yun doon sa tumbler o doon sa baso. Tapos yun guys yung ginagawang giveaway. So katulad rin siya guys ng printable na sticker na pang mga hard surface lang siya. So hindi ulit shop guys pwede sa damit. So last natin guys yung HTV o yung heat transfer vinyl. So tulad rin siya guys ng decal sticker, no? So hindi rin siya guys napiprintan. So meron na siyang sariling kulay na kamukha nito. Kaya nga pag pinagtabi mo tong dalawang to at tiningnan mo lang sa camera, wala kang makikitang pagkakaiba nila, no? Pero sa personal nito guys, ito manipis. Ito guys, makapal. And kung yung printable guys, saka yung decals ay ginagamit natin sa mga hard surface at di siya pwede sa damit. Yung mga HTV naman guys, ito naman yung ginagamit natin sa mga tela. Katulad ng damit, ng short, ng bag, o kahit na anong klase ng tela guys. And ito guys, wala siyang pandikit. So paano siya guys dumidikit? Ginagamitan natin to ng heat
press. Kasi kapag ginamitan to guys ng heat press, dun guys nag-a-activate o lumalagkit yung pandikit niya. So kapag lumagkit guys yung pandikit niya, pwede na siya guys ngayon idikit sa mga tela na katulad nga nitong suot-suot ko. So yun guys yung mga pagkakaiba nilang tatlo, pero ang pagkakapare-pareho nila guys ay kailangan natin silang ikat. So ang pinaka the best way na ikat to ay hindi gunting. Kasi guys kapag mga decals or mga HTV yung gagawin mo tapos kailangan mo ng bilog, hindi mo magugunting yon, imposible, mahalata ng customer yon. So ang gagamitin natin dito guys, syempre yung ginagamit namin na cutter, which is yung Cameo 5. So guys, na-discuss ko na sa inyo yung pagkakaiba ng tatlong klase ng vinyl natin. So, papakita ko naman sa inyo guys, syempre yung process kung paano ba sila ginagawa. Tulad nga na sinabi ko kanina, gagamit tayo ng Silhouette Cameo 5. So, ang Silhouette Cameo 5 guys, ang app na ginagamit dyan ay itong Silhouette Studio. Yan, so ito yung mga gagawin natin. So, meron tayong printable vinyl. So, ganito yung itsura niya, kaya makikita nyo, detalyado siya masyado kasi nga, piprint lang naman natin. Then, meron rin tayo dito guys, decals and syempre heat transfer vinyl. So mapapansin nyo itong dalawang to, wala silang pinagkaiba. Kasi guys, pareho lang naman sila ng process ng pag-layout sa Silhouette Studio. Tapos ikakat lang natin siya guys ng Silhouette Cameo 5. And mapapansin nyo dito guys na itong dalawang to, wala siyang registration marks kasi hindi natin kailangan doon. Ginagamit lang yun guys sa mga printable na mga vinyl yan, oh. Yan yung mga registration marks natin. So dito guys sa printable vinyl, syempre again from the word itself, ipiprint natin to. Walang problema yan kahit anong kulay pa yan. Pero dito guys sa decal, saka sa heat transfer vinyl, dito guys medyo hassle yung pagkakat natin, no? Kasi hindi nga to piniprint. So ang gagawin natin, magkakat tayo ng bawat isang ganyan. So bawat isang kulay, halimbawa itong cyan, itong magenta at syempre itong yellow na to, bawat isa dyan guys is ikakat natin dun sa kulay ng vinyl nila. So, ibig sabihin, kung tatlong kulay to, tatlong kulay rin guys ng vinyl yung kailangan natin. So, pagpasensyahan nyo na guys kung kulang yung color ko dito ng mga vinyl, kung wala akong magenta or cyan yata. So, papalitan na lang natin siya ng kulay. Okay? Basta, importante, makuha natin guys yung concept kung paano ba siya ginagawa. No, lalo na to guys, itong decals vinyl nga at syempre itong heat transfer vinyl na pareho lang sila ng proseso. And isa pa guys, mapapansin nyo dito na ito lang yung parang may mga kulay. Then ito naman wala siyang kulay, no? So cut marks lang yan guys kasi ito yung gagamitin natin na background. So dito rin guys sa heat transfer vinyl, no? So yun rin yung gagamitin natin na background. So ang gawin natin na background guys, color white na lang. So mamaya naman guys, gagawin naman natin to, no? Pero para mas ma-appreciate nyo kung ano ba yung gagawin dyan, etong mga ginawa natin na to, pag nakat na natin yan, so gagawin natin yan guys, ipapatong natin siya dito. So ang tawag natin yan guys is layering. O pagpapatong-patungan natin guys, yung iba't ibang kulay ng vinyl para guys makabuo tayo ng ganitong klaseng design. Kasi nga guys, wala tayong ink na ginagamit dito at hindi naman to guys printable. So ang gawin ko dito guys, syempre dito sa printable vinyl, i-print ko muna to, then ikakat ko siya. Then dito naman guys, ay hindi ko siya ipiprint, so ikakat ko to pa isa-isa. So guys, ito na yung mga na-print natin ng mga vinyl, no? So syempre, nag-print tayo dito sa matte. Then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, no? Bukod sa matte, sa glossy, and syempre sa transparent, may iba pang kulay. Katulad nito, itong gold, and syempre itong silver. So, ang next natin na gagawin dito, ay ilalagyan natin siya ng phototop. Pero, ang lalagyan lang natin ng phototop, ay ito lang matte. Kasi itong dalawa na to, pag nilagyan mo siya ng phototop, nawawala yung ganda nung parang brush finish niya. So, ito lang ilalagyan natin. So, makikita nyo to, matte to. Pero ang ipopototop ko dito guys is itong glossy. So pwede yan guys. So yung matte, kapag pinototop mo ng glossy, syempre magiging glossy yan. So sa mga hindi pa ulit nakakaalam paano naglalagay ng phototop. So cold, forward, then isuksok lang natin to ng konti, then run. Yan. So kapag naipit na siya, balatan lang natin siya. Lagay lang natin sa dulo. Vinyl natin na printable, isuksok lang natin dito. Yan. Then syempre i-run na natin siya ng tuluyan. So ito na siya guys, di ba kanina matte to, pero ngayon tingnan nyo, may mga reflection na siya kasi yung matte naging glossy na. Then ang susunod na gagawin natin sa tatlong to, syempre ikakat na natin siya using Silhouette Cameo 5. So ito guys yung Silhouette Cameo 5 natin, no? So nilagay ko na rin to, yan para may saluhan, para hindi lumayla yung ating cutting mat. So syempre guys, gamit tayo ng cutting mat, syempre isuksok ko lang to. Then, forward lang natin. So, i-press ko na guys yung send dun sa laptop. Kapag printable guys yung ginagawa natin, nagbabasa siya guys ng registration marks. Kaya nga natin nilagyan ng registration mark. Tapos, kapag decals or HTV naman, hindi natin kailangan ng registration marks. Mamaya guys, papakita ko rin sa inyo yun. Lalo na to guys, oh, itong mga circle na to. Imposible yung guntingin. Kaya kailangan nyo talaga dyan guys ng Silhouette Cameo. So ito guys yung una nating cut ng printable. So bakit again nilalagyan ng phototop? Syempre para maging scratch proof siya.
Then ito naman, mga wala tong phototop. So kapag kinukum mo to, halimbawa itong, sayang kasi no, pero try na rin natin ha. Itong black na to, kukuhin natin ha. Ayun no, meron siya ng konting damage. Okay, pero matibay talaga guys kapag vinyl. So ito guys, sakat na natin yung tatlong printable natin. So ito yung una. Then ito yung pangalawa. So ang tawag sa ganito guys is kiss cut no, kasi nakadikit pa rin siya dito sa backing niya. Then meron tayong tinatawag pa na die cut. Yan, so ganyan na siya guys. Ibig sabihin, ng die cut ay nakahiwalay na siya dun sa backing niya. So tapos na tayo guys sa ating printable na vinyl. So dito naman tayo guys sa decals and syempre sa heat transfer vinyl. So dito guys, ang gagawin natin dito kasi nga hindi nga siya piniprint. So bawat isang kulay nito guys ay ikakat natin. So pag pinrest ko yung send, yan mapapansin mo, lahat meron siyang cut marks. So ang gagawin natin dyan, isa-isahin natin yan. So unahin nating ikakat to, itong munang background, yan. So white na lang to. Then ito, iba-ibang kulay na yan, ikakat natin yan isa-isa, no? So paano natin guys alisin yung mga cut marks nito? So syempre, i-highlight mo muna siya. Yan, pagka-highlight mo sa kanya guys, click mo lang to, itong ignore selected line. Okay? So ito munang dalawang to kasi pareho siya ng kulay, kaya ito munang dalawang to guys yung ikakat natin. So pinakita ko lang sa inyo to guys as demo. So kailangan natin magtipid ng space, kaya kailangan natin tong i-move dito. Okay, so punta lang tayo ng design. So alisin ko muna to, saka ito. Yan, tapos ito lang naman yung kailangan natin, yung dalawa na yan. And wala tayo guys ginamit na registration marks dito, kaya mas madali talaga guys mag-cut ng decals at syempre ng HTV kaysa sa printed. So ilagay ko lang siya dito sa cutting mat. And mapapansin nyo guys na yung decals na nilagay ko hindi siya masyadong pantay. Okay lang yan, basta guys na sakto dapat dyan sa loob yung ikakat natin. Then syempre subo lang natin. And tulad nga ng sinabi ko, hindi siya printable kaya wala kayong makikitang print dyan. Ito mismo yung kulay ng ikakat natin. Yan na mismo guys yung kulay nung nasa layout natin. Yan o, makikita nyo guys na nagkakat na siya. So walang binasa na registration mark. So ito guys yung background natin nung the printing shop. Then itong isa naman na to ay ito yung background nung logo ng the printing shop. So tapos na tayo dito guys sa dalawang to. Yan, so alisin ko na lang siya. Then next natin, ito naman the printing shop. Kaya mapapansin nyo, medyo matrabaho talaga guys kapag decals and syempre HTV, no? Kasi nga hindi natin to piniprint. So dito, kapag pinrest natin yung send, tapos kinlik natin to, itong use selected tools, mapapansin nyo na rectangular siya. So kailangan natin guys makat isa-isa to. Yan, so paano natin gagawin yon? So punta muna tayo guys dito sa design, then press natin tong panels, then press natin tong trace, then select trace area. Highlight mo lang siya buo, then yung threshold niya guys, taasan mo. Yan, hanggang ma-highlight to. Click mo to guys, itong trace or itong trace and detach. So, doon na lang tayo sa trace. So, alisin ko na itong mga kulay na to. Yan, ito kasi guys yung kailangan natin, itong cut marks na to. So, ang next natin na gagawin dyan, syempre, object natin, then rotate natin ng 90 degrees. So, sama-sama siya guys. Kailangan paghiwalay-hiwalay natin yan. Kasi nga guys, kapag titingnan natin dito, so ito yung cyan, ito yung magenta, and syempre, ito yung yellow. So, magkakaiba yan. So, magkakaibang cut yan. So right-click lang natin siya, then release compound path natin. So makikita nyo na magkakahiwalay na silang lahat. So kailangan natin pagsamasamahin naman to. So i-highlight mo yung gusto mong pagsamasamahin, itong right-click mo lang siya, then press mo lang tong group. So gano'n rin guys sa printing. So right-click, press mo lang tong group, then itong shock, right-click, then press mo lang tong group. So makikita nyo guys na magkakasama na yung mga letra pero magkakahiwalay pa rin yung mga words. Ilinya lang natin siya dito at isa-isa natin to guys ikakat. So ganun siya kakomplikado. So ngayong nagawa na natin to guys, itong mga cut marks natin ng saka yung printing and syempre ng shock. So makikita nyo dito na tatlo yung kulay natin. Yan, oh. So isa-isahin natin to. Alisin muna natin tong printing shock. So highlight lang natin siya. Tapos ignore selected lines natin. Kasi ang kailangan lang muna natin ay eto munang cyan. Pero kung wala akong cyan dito, no, so gamit na lang tayo ng ibang kulay. Yan. So unahin na natin guys i-cut ito munang So dahil nga guys wala tayong cyan na kulay, so ito na lang color green. So ang kailangan natin na ilalagay is yung Ito yung the printing shock, no. So ito lang yung kailangan natin. So sukatan lang natin ng konti. So ganyan lang siya kalaki dapat. I-cut ko lang siya. Then, ilagay ko siya dito. Siyempre, lagyan natin ng tape para di gumalaw. Then, siyempre, i-feed lang natin siya dito. Tapos guys, ang gagawin ko, ipipress ko na yung send doon sa Silhouette Studio. So, tapos na natin guys yung So, ang next natin na ikakat naman ay ito naman printing and syempre ito namang shock. So, ang gawin natin guys, no? So, i-highlight ko lang tong printing muna kasi color magenta siya. Pero, kung wala tayong yung color magenta, no? So, ibang kulay na lang gamitin natin. Then, click ko naman to, itong tool 1, use all selected lines. Yan. Tapos, ito namang i-highlight ko siya, then i-ignore selected lines ko siya.
So alisin ko na lang to dito para itong printing ay maiangat ko dito. Syempre para makatipid tayo ng space dun sa vinyl. So pag natapos na natin guys itong printing, so gano'n rin guys yung gagawin natin dito sa shock. So ito naman guys, nakat ko na rin to. Ito naman yung word na printing. A few moments later. Lahat ng composition nakat na natin. So ang gagawin natin ngayon dito ay i-assemble na natin siya. So unahin na natin to, itong mahabang the printing shock. So yung color green muna natin, no, kasi nga wala tayong cyan, kaya green yung ginamit natin. Yan, so kunin ko lang yung da dito. Then next na kailangan natin ay kailangan natin ng transfer tape. So syempre kunin lang natin yung weeding tool natin. And kunin ko lang yung squeegee and itong hook. Yan, yun yung dalawang importante dyan eh. So yung transfer tape, kunin ko lang siya, then patong ko lang siya dito. Yan. Alisin lang natin guys, using transfer tape, yung kinat natin. Yan. So, ba't tayo gumagamit guys ng transfer tape? Syempre, para hindi gumalaw at magpantay-pantay siya. So, ngayon guys, ididikit ko naman siya dito sa background natin. Yan, sayang wala tayong cyan na color eh. Okay, so nalagay na natin yung da. Then, next naman natin, syempre, yung printing. So, again, gamit lang ako ng transfer tape. So, hindi ako expert dito guys. Syempre, kung mayroon kayong mga secret technique dyan o mas magandang technique sa ginagawa ko, mas maganda i-comment down below nyo para mas maraming matuto. So basic lang naman tong transfer tape, para lang naman itong scotch tape pero mas mahina yung pandikit niya. So yan guys, mayroon na tayong the printing and syempre ilalas na natin tong shock. So yung transfer tape, reusable yan hanggat may pandikit pa, pwede pa yan. So sa glittery guys, medyo mahirap dumikit yung transfer tape, kaya konting tiyaga. Okay, so nadikit na rin natin yung shock. So ito guys yung finished product natin. Yan. So nakita nyo, di ba? Matrabaho talaga ang decals, kaya medyo mataas guys ang singilan sa decals. So ito siya guys. Then next natin, syempre gawin ko rin guys yung logo. So ito guys, natapos na rin natin sa wakas, no? So sobrang matrabaho lang talaga mga decals, kaya nga mas mahal ang presyo nito. Yan, ang pricing kasi natin guys kapag gumawa tayo ng decals ay 3 pesos per square inch. So nagbago lang yung kulay ng da kasi dapat cyan yan eh, no? So ginawa ko lang siyang green kasi yan lang available dito sa amin. Lalo na guys yung mga ganito kaliliit, oh. Yan, medyo matrabaho talaga yan. Testingin natin siya na idikit dito sa isa ko pang ginawa dati, itong Sage Mode ni Naruto. So ang pagkakabit ng decals, parang sticker lang talaga kasi nga sticker talaga siya. So ilagay lang natin siya dito. Then ito rin. Yan, so ito siya guys. So again, hindi to pinrint. Nakita nyo naman kanina, kinat natin isa-isa yan. Bawat kulay guys, isang salang yan sa cameo. So isang salang tong white, isang salang tong green, pati tong red, and syempre itong gold na to, no, tagi-isang salang pati to guys. Yan, so matrabaho talaga guys yung decals, pero sobrang tibay nito kasi kung ikukumpara mo to sa printed, ito guys yung ginagamit talaga sa mga kotse, sa mga motor, kasi kahit na maarawan, maulanan to, hindi to agad-agad nasisira. Hindi ka mukha guys ng printed, na kapag naarawan yun guys, doon unti-unting nag-fade yun. So again guys, ito yung nagawa natin sa decal. Oh, ganda! Grabe. So ang next naman natin ay kakat, syempre itong heat transfer na vinyl. So pareho rin siya guys nung sa decals. Ang pinagkaiba niya lang ay kailangan to guys naka-mirror. So gawin natin guys, na highlight lang natin to, then object natin, then mirror natin, tapos flip horizontally. Yan, so ganyan yung mangyari. Then ito naman guys, object natin, so pa-vertical naman to, so gawin natin dito guys, flip vertically. So gawin natin dito guys, no, syempre i-cut na natin siya. So ito naman guys yung gagawin natin na background para sa HTV, no. So sabi ko nga sa inyo kanina, ay kulang kami ng puti na HTV, so ang gagawin ko na lang, ito na lang silver na to. So bakit siya guys naka-mirror? Kasi ang ikakat natin dito ay hindi yung front. Ang ikakat natin dito guys ay itong back. Kasi meron siyang transparent film dito na protection. Ilagay ko muna siya dito ng nakataob. So syempre lagyan natin ng tape para hindi gumalaw. Tapos isubo natin. Tapos syempre ikat na natin yan sa Silhouette Studio. So ito na guys yung nagawa natin, no? So bakit natin guys mirror? Kasi kapag hinarap na natin to guys, mapapansin nyo na tama na yung kanyang orientation eh, no? PS. Tapos ito naman yung the printing shock. So gawin ko guys, no, i-cut ko na rin yung mga iba pang mga design na kasama dito, no, kasi ang pagka-cut ulit ng decals at syempre ng HTV ay per color. So ang next natin na gagawin ay ito namang mga HTV. Yan, so makikita nyo nakalas-kalas pa siya. So hindi siya guys kamukha ng decals na pagpapatung-patungin mo na siya kasi wala nga tong pandikit. So nagkakaroon to guys ng pandikit kapag ka nainitan. Kaya guys gagamit tayo ng heat press. So i-on ko lang tong heat press natin. So ang settings natin dito guys, yung temperature natin ay set natin siya sa 160. Then ang timer natin mas maigsi kaysa sa
Parang nagpe-press ka ng damit talaga or nagsa-sublimate ka ng damit. So dito guys, ang timer natin dito ay 20 seconds lang kasi mabilis lang talaga to. So hintayin lang natin siya guys uminit. After nun guys, no, pakita ko sa inyo guys kung paano ba ito dinidikit sa mga damit using heat press. Speaking of damit guys, sa mga ayaw na mahirapan sa kanilang layout, sa kanilang mga damit, mas maganda mag-member kayo sa Creative Fabrica. So meron silang in-offer na millions of files, templates, and fonts na magagamit mo guys sa printing business mo nang hindi ka nag-aalala ng copyright. So kung gusto mo guys malaman kung saan ba na-avail yung free trial ng Creative Fabrica, so link sa description section ng video na to. So guys, ito, mainit na yung heat press natin. Siyempre, lagay ko muna tong damit na ipipress natin. Itong gagayahin, gumamit kayo ng gloves. Okay, kasi sobrang init talaga nito. Yan. Then, pre-press ko lang siya. Ang pre-press natin guys, ginagawa natin to para mawala yung lukot. So, 5 seconds lang ang pre-press natin. So, hindi natin gagayahin guys yung kanina na ginawa natin, na inassemble natin ng tuloy-tuloy, no? So ito, isa-isa natin tong i-assemble. So ilagay ko muna to. Ganyan, yung pinaka-background natin. So takpan ko lang siya guys ng butcher paper and then i-press natin siya for 20 seconds. So ang press settings natin is medium press lang. Huwag masyadong hard. And syempre, huwag rin masyado na maluwag. So again, 160, then 20 seconds lang. So ito guys, na-press na natin siya, no? So alisin ko lang to. So kung mapapansin nyo yung ating HTV o heat transfer vinyl, ay lumobo siya. Kasi ang tawag dito guys is puff. Parang umaalsa siya guys kapag ka nainitan siya. So ilagay na natin tong mga letra natin. Yan, printing. Then syempre yung shock, ilagay na rin natin siya dito. Then syempre yung da, ilagay ko na rin. Then syempre takpan natin ulit. Tapos i-press natin siya ulit for 20 seconds. Yan, so nakita nyo guys, yung kanina pinagpatong-patong natin yung sticker. So ito naman guys, magpapatong-patungin rin natin. Pero isa-isa natin siyang i-press doon sa damit. So palamigin lang natin kasi cold peeling to eh. Ibig sabihin nun, dapat malamig muna siya bago mo siya i-peel. Sa shock guys, ang ginamit ko dito ay yung glittery na HTV. Kaya yun, kumikinang-kinang yung shock. Tapos sa printing naman guys, ang ginamit ko naman dito ay metallic red. Yan, kaya mapapansin nyo para siyang metal. Tapos yung sada naman ay ito yung ordinary na vinyl lang. So ito na guys yung nagawa natin. Yan o, yung background ulit natin puff, kaya medyo nakaangat siya. Then the printing shock. So next naman natin guys, syempre yung logo. So dito ko na lang siya ilagay sa bandang ilalim ng damit. So, syempre, unahin ko muna yung background niya, yung color silver. Then, lagyan ko siya ng butcher. Press natin for 20 seconds. So, yan, nadikit na natin yung ating background. Yan, so ilagay ko muna guys lahat, yung logo ng The Printing Shop, tapos yung nasa ilalim na word na The Printing Shop. Tapos, syempre, takpan ko lang siya. Then, i-press natin to ulit for 20 seconds. A few moments later. Hello guys, so nagawa ko na lahat yung tatlong klase ng vinyl. Siyempre yung una nating vinyl, yung usually na ginagawa natin, which is itong mga vinyl na sticker. Yan, so ito pwede nyo itong idikit kahit saan. So example, ganito, pwede nyo siyang ilagay sa gilid. Yan, ganyan yung mga vinyl na sticker na ginagawa natin. And ito rin yung ino-offer ko lagi dito sa The Printing Shop. Tapos, yung isa pa nating ginawa is yung vinyl naman na decals or ganito. So, ito naman guys, ito yung ginagamit naman sa mga outdoor. Sa kotse, sa signage, sa motor. Basta anything guys na naaarawan, nauulanan. Mas maganda guys, ganito yung gawin nyo. Itong vinyl na decals. Then, yung pangatlo naman natin ay yung HTV o yung heat transfer na vinyl. Yung nasa likod ko. So, kung nakikita nyo guys, medyo parang nakaumbok siya. Kasi nga yung background natin, ang tawag dyan is puff na HTV. Kaya ganyan guys yung itsura niya. So kung itong dalawang to guys ay ginagamit to sa mga solid, no? Katulad nga nito, yan. So yung HTV naman guys, o yung heat transfer vinyl, yan naman guys yung ginagamit sa mga tela. Na katulad nga nito, yan, and itong nasa likod ko. So katulad guys nung ginawa ko dating vlog, yung sobrang haba, yung 1 oras. So elaborate ko rin to guys itong tatlong klase ng vinyl na to, no, sa magkakaibang vlog. So ginawa ko lang to para isahan na lang sila. Then next time naman guys yung mas malalim pa na tutorial about guys sa decals and syempre sa HTV. Kasi yung sticker naman lagi naman natin ginagawa dito sa channel, di ba? So yung printable na vinyl, syempre yung printer at syempre yung Cameo 5, no. So available yan sa amin. So kung gusto mo guys mag-avail yan, so hanapin mo lang ako sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys, napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So sa mga meron ng printing business guys, sobrang perfect na itong idagdag dyan sa negosyo nyo. At syempre sa mga first time nanonood sa akin, no, wag ka matatakot na magtayo ng yung printing business. Kasi kapag ka guys nag-avail ka sa amin, so syempre i-guide kita sa pamamagitan ng mga tutorial na ginagawa ko na katulad nito. So sa mga nagtatanong ulit, no, kung ano ba yung iba't ibang klase ng vinyl, no, so sana nasagot ko sa vlog na to. At syempre kung nagustuhan mo tong video na to, wag mo nang
kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Like mo na rin tong video na to. At turn on mo na rin notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye! Shh! The printing shop, ayos na sulit pa. The printing shop.